Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today, especially to those who are now in different parts of the world. Itong ating mga kababayang OFW na nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Para doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe and kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At baka pwedeng i-share na rin natin para maraming makaalam at tumaki ang ating community dito sa aking munting channel. Thank you so much. At bago tayo magtuloy-tuloy, yung ating usual EJ Morse prayer ay ating i-recite para i-remind ang ating mga mayayabang, mga arroganteng, mga public servants para magpakatino na sila. At ganoon din ang ating mga kababayan para alam nyo na tayo ay may karapatang sitahin itong mga public servants na to at wag naman sila maging tamad at wag maging corrupt. Okay. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arrogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ang ating topic for today ay itong biglang pag-alis ni Pulong Duterte, itong si Congressman Pulong Duterte. Gaya po ni Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment dahil sa mahigit 100 milyon na pera na walang maayos na paliwanag at hanggang ngayon ay maraming mga report na hindi magaganda dahil sa kanilang mga explanation, yung kanilang mga resibo na ipinalalabas ay puro mga fictitious names. At ngayon po, ito naman palang si Pulong Duterte ay meron ding napakalaking halaga na dapat ipaliwanag sa bayan. Siya nga ngayon ay biglang umalis. Nagpa-approve po siya ng halos 2 buwan na bakasyon at kumuha ng permiso sa Kongreso matapos maaresto ang kanyang ama na si Digong Duterte. At ngayon nga ay nandiyan dyan sa the Netherlands. Ang palaisipan lang dito ay hindi lang Netherlands ang pinaalam niya at pupunta rin siya sa 16 na bansa. 16 countries. Ano ang dahilan dito? Ito ay ang mga bansang Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, USA, Australia, UK, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore. Di ba dapat straight to the Netherlands ang biyahe niya dahil nandoon ang kanyang pinakamamahal na ama? Why so many countries? Di ba dapat makikiramay siya doon sa ama niya na nakakulong? Parang hindi ito ang tamang panahon para mag-ikot sa buong mundo dahil nga nahaharap sa malaking problema ang pamilya nila. Bukod nga sa sinasabi ko, yung impeachment case ni Sara Duterte. Although wala naman tayong pakialam doon sa desisyon niya, pero ang mamamayan ay may pakialam doon sa budget na inirelease sa kanya nung time na presidente ang tatay niya. Related ba ito kaya hindi niya alam kung saang bansa siya pupunta? Pinakyaw na niya ang mga bansa. Well, mga kababayan, to give you an idea kung ano-ano ito at paano ginasta yung pera na yun nga nakuha niya o ibinigay sa kanya ng Kongreso, that of course may blessing ito ng tatay niya nung kasalukuyang presidente siya o presidente si Digong Duterte. Bigyan natin ng konting background, ano ba ang tungkol sa pera na to.
Noon ng last 3 years ni Digong Duterte sa kanyang term as president, siya ay nakatanggap, itong si Pulong Duterte, ng 51.7 billion pesos na pondo. What? Siya lang ang katangi-tanging congressman na nakatanggap ng ganito kalaking halaga. Wow. Of course, my source is Rappler. Ito ay published in January 28, 2024. Alam nyo naman itong Rappler. Ito ay persecuted during the Duterte regime for giving out honest-to-goodness political news. Ang breakdown nito ng pera na natanggap ni Pulong Duterte bilang congressman diyan yata sa 1st District ng Davao ay ganito ang breakdown. 13.7 billion noong 2020, 25 billion pesos in 2021, 13 billion pesos in 2022. Wow. It's even hard to imagine gaano kadami yung perang 51.7 billions. Ilang truck na tig ₱100 to kung i-imaginein ko. At just to aid your imagination, ganito ang naisip ko. Ang 51.7 billion pesos ay 1,000,000 piso po yan, imumultiply nyo ng 51,700 times. Oh no! Isipin nyo, 1,000,000 piso, imultiply nyo ng 51,700 times. Ganyan po kadami yung pera na yan. Wow. Grabe! Isa kang congressman. Ni hindi ka presidente ng Pilipinas. Kaya nga na-imagine ko, gaano kalaki pa ang pondong hinawakan nitong si Digong Duterte. Dahil itong anak niya bilang congressman, nabigyan ng 51.7 billion pesos. Ang karaniwang pong bigayan sa mga pondo ng congressman, average 500 million lang. Average 500 million pesos. Pinakamataas na yung 1 billion pesos. What? Para doon sa kanilang tinatawag na development funds. Wow. Can you imagine that? Ang kay Pulong Duterte, 51.7 billion pesos. What? Sa karaniwan, pinakamataas na yung 1 billion. Wow. Sa kanya halos 52 times. Sus Mariosep, ang sarap talagang maging congressman, lalo na kung ang tatay mo yung presidente na may magandang project para sa pamilya mo. At according sa website mismo ni Pulong Duterte, ito yung mga project na mukhang pinaggamitan ng perang yon, according to his report. Noong 2020 up to 2022, October 15, 2020, he donated construction materials to General Baptist Church in Barangay Galliera in Talomo District. Pero walang sinabing amount. Construction materials hindi buong simbahan to. Barya lang to. Kung meron pang mas maliit sa barya, yun. Kasi kung magtatayo ka rin sa simbahan, siguro yung malalaking simbahan, abutin lang ng mga 10-12 million pesos yan. Yung maliliit, kung mga maliliit na simbahan lang baka 2 milyon lang yan. Pero ito, nag-donate lang ng mga construction materials. Imagine that. And on November 20, he donated cooking equipment for children in the Katotal Home for Child Therapy and Learning Center. Pero wala rin namang dinlagay na amount. Mind you mga kapatid, sobrang barya lang talaga ito. Lalo na ito. Sinasabi, ano lang ito? Donation para sa cooking equipment. Baka hindi abutin to ng 500,000. Baka hindi abutin to ng 100,000.
cooking equipment. Gaano naman kalaking kitchen yan? Kung aabot na 100,000 ang iyong donation para sa equipment. Okay, para nagbibigay lang ako ng konting idea sa inyo. Baryang-barya nga po ito. Kung i-describe or ikukumpara natin doon sa 51.7 billion pesos. Pagkatapos ng kanyang unang taon sa opisina noong 2020, according to his accomplishment report, nakasulat doon ang salitang Paulo Duterte dealt with many projects pero walang detalye kung talagang pinondohan ang mga binanggit na projects gaya ng multipurpose buildings, flood control and drainage works, road widening and maintenance, reconstruction of roads and bridges, and preventive maintenance. But then again, wala daw detalye ito, sabi nga ni Rappler. At mukhang di rin kayang ubusin dito. Hindi ito aabot ng 1/4 ng 51.7 billion. Kaya lang, hindi nga natin ba-determine ito dahil wala pong detalye na naman. Sounds familiar? On January 2021, nagbigay naman siya ng ulat sa isang press conference na he was planning to donate tablets and cellular phones to students dahil nga distance learning during the time of COVID. Pero di na nasundan yung balita tungkol dito kung ano na nangyari. Okay? Noong namang July 2021, nagbigay daw si Pulong ng much needed assistance to fire victims of Punta Dumalag 2 in Barangay Matina, Aplaya. On the same month, nagbigay din siya ng rice packs and cash assistance to fire victims in Barangay 38D. Rice packs, ha? At saka cash assistance. Hindi rin binanggit ang detalye rito kung ilang pamilya, ilang tao. Noong April naman, namigay din daw ang opisina niya ng cash aid and rice packs. Mind you again, pakete lang ito ng rice, ha? Hindi sinabing sako-sakong rice. Hindi sinabing sako-sako. Given to 84 people affected by fire in Barangay 5A, Pag-asa, in Bangkirohan. Pang barangay lang ito eh. Mga ganitong klaseng tulong. I mean, kayang-kaya ibigay ito ng barangay. On February 28, 2022, siya naman ay nag-announce ng kanilang pag-sponsor sa isang job fair kung saan merong 27 katao ang na-hire on the spot. Talaga namang barya-barya. On March 18, 2022 naman, nag-release ang office ng balita na sila ay namigay ng umaabot sa 150,000 face shields and masks para sa 54 barangays. Again, di naman binanggit kung ilang tao ang nabigyan. Pero, alam naman natin kung saan bumili o saan nanggaling itong mga face shields and face masks na ito. Kung sino ang nagparating dito. Ito na naman ay isa pang anggulo na dapat natin tingnan. Dahil sila rin, yung mga Chinese na nakapaikot kay Digong Duterte, ang nagnegosyo nito. Other similar projects, like giving out cash for tricycle operators and drivers, tulong panghanap buhay, etc., wala ding detalye. Ang mga paggasta na ito at yung last term niya ay walang big ticket project or infrastructure na i-report na pinagawa ni Pulong Duterte. So talagang napakaliliit ng mga project na kanyang pinaggastahan
What? So ang tanong, magkano lang talaga ang nagamit para sa nasabing maliliit na proyekto? May mga bridges nga daw dyan, may road widening, pero hindi naman dinitalye kung gaano talaga kalalaki ito, gaano kahaba ito. At di ba nung mga nakaraang panahon, nakaraang buwan, may mga narinig tayong pagbabaha pa rin dyan sa Davao area, sa ibang area dyan sa Davao. And yet kasama yan sa kanyang binadgetan, yung flood control project. So magkano talaga ang nagamit? Diyan sa 51.7 billion pesos Wow. na natanggap niya. At ang systematic na paggawa ng report, di ba pagpapakita rin ito ng kanilang pagiging untouchable, What? attitude na daladala ng mga Dutertes mula sa kanyang ama at mga anak. Di ba Wow. similar din ito sa report na ginawa ni Sarah? Garapalan sa pag-submit ng report kasi feeling nila walang pwedeng sumita sa kanila. Walang pwedeng pumitik sa kanila. Walang makakalaban at pwedeng panagutin sila. Wow. Ito ngang budget na nabigay kay Pulong ay sobrang laki. Sobrang laki na halos di mo kayang magawa ng proportionate projects o paggasta sa loob lang ng isang termino ng isang kongresista na 3 taon. Wow. Paano mo gagawan ng project ang 51.7 billion sa loob ng 3 taon? Medyo malapit-lapit po sa imposible yan. Malapit-lapit po sa imposible. Kasi kung malaking project yan, nagkakahalaga ng billion, ilalagpas pa ng 3 taon yan. Ang bago matapos yan. Aabutin ng mahigit 3 taon kung magpa-project ka ng say 20 billion o Wow. 15 billion pesos na project. Hindi kayang tapusin yan sa loob ng 3 taon. Kung talagang gagastusin mo yung halaga na yan doon sa proyekto, napakalaking project yan. Eh wala naman daw nung last year ng kanyang term. Wala na namang big ticket projects na ginawa. Walang ginawang mga infrastructure na pwedeng magkahalaga ng bilyon. Ibig sabihin, mahirap na magsalita. Well, tinatanong din naman ng Rappler, saan napunta ang malaking portion ng pera na yan? Again, bilang isang technical person, yung 51.7 billion pesos, kung gagawan mo ng proyekto yan, baka abutin ka dyan ng 6-7 taon para matapos. Kung gagamitin mo talaga sa proyekto yung halagang 51 billion pesos. Pero kinompress lang sa 3 taon sa isang termino niya. Gumawa na siya ng mga report, pero maliliit multipurpose, road widening, maintenance, etc. Napakaliit nun. Napakaliit nun. Kaya nga, hindi sila nagsama ng detalye doon sa kanilang ginawang report. Similar ito sa ginawa ni Sara Duterte na kung sino-sinong pangalan ang ginamit. Ang daming pangalan ng mga fictitious. Kaya nga sumikat itong si Mary Grace Piatos. At hindi lang yan, ang dami pa palang lumabas na mga katawa-tawang pangalan. Isipin nyo kung gaano ka-arrogante, gaano ka-espesyal ang mga taong ito na gumamit ng pera ng taong bayan pero walang matinong report dahil iniisip nila untouchables sila. Iniisip nila walang mga Pilipinong babangga sa kanila dahil sila'y mga sikat at powerful at mayayaman. Kaya mga kababayan, ang tanong,
Habang buhay na lang ba tayo papayag ng ganitong klaseng mga public servants? Palagi na lang ba natin ito tolerate o mananahimik tayo na ganito ang mga taong dapat nagsiserbisyo sa mamamayang Pilipino? Kaya nga po mag-ingat tayo sa pagboto ng mga tao, lalong-lalo na kung nasa kampo ng mga Duterte. Mga kandidato na mga nasanay na sa pagiging arrogante, pagiging untouchables, pagiging mayabang, at mga filingero na very popular ang kanilang pinuno, hindi sila magagalaw. Ganyan ang naging mga attitude nila. Untouchable sila dahil ang boss nila ay ganun din. Kaya nga lang, ando doon na sa dahig. Pero alam nyo na, hanggang ngayon, dala-dala pa nila mga ganyang ugali. Kaya wag na wag tayong boboto ng mga tauhan, ng mga kapanalig, ng mga kasamahan nitong si Digong Duterte. Madala na tayo, wag na tayong magpauto, wag na tayong magpabola sa mga ito. Nakakaawa nga lang itong ating mga kababayan na hanggang ngayon nagagamit ng mga Dutertes. Hanggang ngayon naniniwala pa na ang kanilang pinuno, ang kanilang ina-idolize na dating presidente ay malinis. Kahit nakatakot-takot na kaso na ang hinaharap at haharapin pa. Hindi lang ni Digong Duterte, kundi pati ang kanyang mga kapamilya. Hanggang dyan na lang muna po, mga kapatid, mga kababayan. At para doon sa ating mga bago lang nakapasyal sa aking channel, kindly subscribe and kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button at baka pwede pong i-share na rin natin sa iba para dumami-dami ang ating nakakaalam, yung ating mga topic na napag-usapan dito sa aking munting channel at lumaki ang ating community. Thank you so much at bago tayo matapos, of course, yung ating EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan, at magkita po tayo.